Good luck to the Philippines. Sending you in 5, 4, 3, 2, 1, go! Ayun, yan po yung pinalipad ng mga taga Davao City. Yang racket na po yan. Opo, nauna na ang mga taga Davao City na magpalipad ng kanilang racket. At mukhang napahiya dito si Mr. Bongbong Marcos Jr. Dahil, yan lang naman pala ang palili pa rin. Isang baby racket lang. O bakit may masama ba rito, June? Wala naman, wala akong sinasabing masama. Ang problema natin dito, ang problema ko, mamaya sasabihin natin. Pero pakinggan po muna ninyo ito. Dr. Mark, can you educate us please? Rocket ito, gaano ito kalaki? And then, paano ang operasyon nito kapag ba ito lumipad? Doon ba sa kalawakan, ilang segundo, minuto na mag-stay siya ron? Ito ba ay magkukusa na lang babaksak? Paano? Okay po. So ito pong rocket na itetest natin for next year. Ang height niya siguro mga roughly around 10 feet. Maliit lang po kumpara dun sa mga rocket na nakikita natin na orbital class. Tapos, yun nga, tulad po nung napaliwanag natin kanina, hindi siya aabot sa kalawakan sa ngayon. At pagdating niya rin sa, kumbaga pa sa rurok nung ano niya, yung height na maximum na mararating niya, babagsak na lamang po uli siya pabalik sa lupa. Okay. So, mga ilang minuto lang po siguro yun, baka nga less than 1 minute lamang po. Kasi ang tinatarget natin ay medyo mababang height pa lang naman kasi nga umpisa pa lang naman po sa effort na ito. And Ayun, yun pala yung papalipa rin ni Mr. Marcos. Ang laki ay 10 feet. Walang iniwan po ito sa isang palapag na bahay, no? From ground floor hanggang sa kisame, usually 10 feet yung sukat niyan. So, ganyan po yung height na palilipa rin daw ni Mr. Marcos. Baby rocket, kumbaga. Wala namang masama doon. Ang problema, ganito. Mamaya na, no? Ipapakita naman natin itong pinalipad ng mga taga Davao sa Amerika. Opo, sa Amerika po ito, no? Ito, panoorin po ninyo. Alright, slide over to D5. On D5, Team 6 from Mateo de Davao University in the Philippines. Alright. Welcome to Spaceport. Alright, let's see. The rocket's name is Cybele. Saibol. D5 is Sibol. locked to orbit, range and sky are both clear. Good luck to the Philippines. Yun. Sending you in 5, 4, 3, 2, 1, go! Ayun! Very nice, great Heck yeah, boost off the guys, that was a pad. Ayan, great nakikita nyo? Interesting now. Ayan, nakikita nyo ba? Ayun, parang excitement pumunta here. na sa ulap. Last rocket on the bank. Let's see, arcing over. Headed back down. Let's look for an Ayun, event. pababa na. Pababa na. That's going to separate it. Oh, and there's Very nice. Ayun, may parachute. Okay, it looks like the Philippine rockets May parachute. in there at apogee. Pero hindi maganda yung buka ng parachute, ha? Parang may problema. At the moment, so we'll keep an eye on that as it drifts its way back towards us. Ayun. Okay, so sasabihin po natin yung detalye niya, no? Pero maganda po yung comment dito ng yung host, yung announcer na nagsasalita. Dahil pinutol na po natin itong video, eh. Ang sabi po, it's a great rocket, no? Tremendous acceleration. Ang rocket na yon ay bumalik, no? Okay lang kahit hindi umano yung bumuka ng gusto yung parachute. Ang mahalaga nakabalik ng ng maayos. Yun yung parang requirements sa competition. It's a great achievement daw for the Philippines. Very fast rocket. So maganda yung feed. Maganda yung comment nung announcer, no? At ito po yung
detalye niyan sa racket na yan, ano. Ang mga student po ng Ateneo de Davao University ay nagpalipad ng racket at tinawag nila itong Sibol. At doon po ginanap sa Spaceport America Cup in New Mexico, USA. Opo, sa America po ginanap noong July 17 to 2022, 2024. July 17, 2024. Yung competition kasi 17 hanggang 22, no? Baka malito kayo 2022, hindi 2024. Okay, malinaw, no? So take note, 2024 pa lang nagpapalipad na ang mga estudyante ng Ateneo de Davao, ang representative ng Pilipinas to compete sa Intercollegiate Rocket Engineering Competition. Taga Davao po ang representative ng Pilipinas dyan. Ang mga kasali dito ay 1,700 students sa 200 universities all over the world. At ito ay 152 teams, 86 dito ay galing sa Amerika at yung 66 teams naman ay galing sa other country. At ito nga ay pinangalan ng Sibol. Ay may taas na 9.7 feet. So halos ganun din po 10 feet sa papalipa rin daw ni Mr. Marcos. At ito ay tumitimbang ng 8.8 pound payload at lumipad ito ng 10,000 feet. Mataas din po ang nilipad. And take note, ito po ay parang hindi naman ipinagmalaki nung mayor ng Davao. Sino bang mayor dyan nung 2024? Kilala nyo? Parang hindi naman hindi naman natin nabalitaan, pinagmalaki ito ni Mayor Baste. Pero isang achievement po ito para sa mga estudyante. At alam natin, kinikilala ito ni Mayor Baste. So, parang wala naman tayong nabalitaan kasi na inireport ito ng media sa TV, no? Alam naman natin kasi. So, ang proyektong ito ay tinawag naman nila na Project Sugod. So, mahalaga po ito para sa research ng ating estudyante in the future, no? So, wala tayong problema sa pagpapalipad ni Mr. Marcos ng rocket, kahit baby rocket. Kahit baby rocket lang yan. Ang problema ko kay Marcos, noong pinagmalaki niya sa kanyang zona, ay kala mo, rocket. Iniisip natin yung pinapalipad ng China, ng Russia, no? Ng Amerika. Iniisip natin ganun eh. No? Bakit hindi niya binigay yung detalye? Ang laki lang pala nito ay 10 feet, no? Yung mga pinalipad lang ng estudyante sa Davao. Bakit? Bakit kung ipagmalaki niya? Akala mo isa itong magiging malaking achievement? Estudyante kayang-kaya palang magpalipad nito. No? Kaya dito tayo may problema. Ginagawa tayong gago ni Mr. Marcos. Para lang meron siyang masabi sa zona, idinagdag niya ito. Kasi wala talaga siyang maipagmalaki sa mga achievement niya. Wala siyang achievement. Yun nga si Alex Ayala, binanggit niya rin eh. Opo, binanggit niya rin po. Bakit? Mayroon bang binibigay na pondo kay Alex Ayala? Pinag-aral niya ba si Alex Ayala sa Rafa Nadal? Hindi. Ang magulang niyang gumastos dyan. 4 million pala ang parang matrikula na binabayaran doon kada taon. So, provide po ito ng mga magulang ni Alex Ayala. At nung siya'y naglalaro, wala ring ambag ang gobyerno dyan. Kumbaga humaba lang yung kanyang speech. May masabi lang, kahit hindi naman niya achievement,
Sinama niya pa sa SONA. Hindi naman dapat isama na yan. Hindi po ba? Ito po yung picture, papakita ko lang. Ayan, hawak-hawak nila yung racket. Ayan yung mga estudyante. Yung mga college. Yung mga matatanda, siguro yan yung mga team. Yung team nila. Kasama na siguro dyan, professor and other sponsor. May sponsor po siguro yan. At ito pa yung isang picture. Wait lang. Sa bandang baba kasi. Wait lang. Pakita lang natin. Para mas maganda kasi yung view nito eh. Ayan po yung racket. Ganyan po kalaki. Ayan, may nakalagay na C-ball. Ito pang isa. Ayan. C-ball. Ayan pa isa. C-ball. Ganyan po kalaki yung racket. So, sumusukat po ito ng 9.7 feet. Ang sinasabi natin, yung mga taga Davao City, 2024 pa lang, nakapag-accomplish na, nakapag-develop na sila ng racket at isinali pa sa competition sa Amerika na hindi naman pinagmalaki ni Mayor. Hindi naman ito natin nabalitaan talaga. Pero itong si Bongbong Marcos, patuloy tayong ginugonggong. Akala ng mga bangag na vlogger, tuwan-tuwa sila, magpapalipad daw ng racket ang Davao City po nakapagpalipad ng 2024 pa lang. So, ito'y patuloy na pambubudol talaga sa taong bayan. Itong ginagawa ni Bongbong Marcos. Dahil nga wala siyang maipagmalaki sa kanyang SONA. Puro basura po yung kanyang pinagsasabi sa SONA. See you next time.